Hindi maiiwasan na ang masaya at kumpletong pamilya ay biglang masisira dahil sa pagkakamali ng isa. Subalit hanggat may mga taong matatag, magpapatuloy pa rin ang buhay. Yan ang matutunghayan natin sa video nating ito. Mama, graduate na po ako. Masayang wika ni Hector sa kanyang inang si Margaret. Mangyak-ngiyak na tinanggap ni Margaret ang iniabot na diplomang inabot ng kanyang bunsong anak na si Hector. Sa wakas anak ay nasuklian na rin ang lahat ng paghihirap natin. Hindi mapigilang umiyak ni Margaret matapos titigan ang diplomang nasa kamay nito. 2 taon pa lamang kasi noon si Hector habang 4 na taong gulang naman noon ang kanyang kuya na si Marco nang iniwan sila ng kanilang ama at sumama sa iba. Galing sa trabaho noon ang kanilang ama, ngunit hindi na ito umuwi sa kanilang tahanan at wala na silang naging balita pa rito. Nagtitinda ng gulay sa palengke ang pangunahing hanapbuhay ni Margaret at minsan ang pagiging labandera. Kasama niya palagi ang kanyang 2 anak, kaya naman ay namulat na ito sa realidad ng buhay. May pagkakataon na wala silang kita sa pagbebenta ng gulay sa palengke at dahil doon ay hindi sila makapagbayad ng upa sa kanilang bahay na inupahan. Kaya naman ay palipat-lipat sila ng tirahan. Lumipas ang mga panahon, nadagdagan pa ang kanilang pangangailangan sa pamilya nang simula ng mag-aral. Kaya doble-doble ang pagsisikap ni Margaret sa buhay, katuwang ang 2 anak nito. Kayo dito, kayo doon. Walang ibang iniisip si Margaret kundi ang kapakanan ng kanyang 2 anak na makapag-aral at makapagtapos ito. Dugo at pawis ang naging kapalit nito. Hindi lang mahinto sa pag-aaral ang anak. Ilang beses na ring sinubukang kunin ng DSWD ang 2 bata, ngunit mariing tinanggihan ito noon ni Margaret. Kinaya lahat ng hirap, mabuhay lang ang 2 anak. Kaya naman, galit na galit si Marco sa kanilang ama na naging pabaya sa kanilang buhay. Mama, kung alam lang ni Papa kung paano mo kami pinalaki ni Kuya, baka magsisi siya sa pag-iwan niya sa atin. Sabay yakap ni Hector sa kanyang ina. Tama mama, kinaya mo kaming pagtapusin sa aming pag-aaral. Sa kabila ng pagtitiis mo para lang makapagtapos kami. Kaya kung anuman ang mararating namin sa buhay mama ay para sa iyo ito. Malungkot na ngumiti si Margaret saka niyakap si Marco. Naintindihan ko kung bakit galit na galit kayo sa ama ninyo. Kung anuman ang naging kasalanan niya noon sa atin ay hindi magandang kimkimin natin iyon habang tayo'y nabubuhay. Ama niyo pa rin siya at kahit baliktarin natin ang mundong ito ay hindi magbabago ang katotohanan. Tao lamang tayo at nagkakamali din. Pinatawad ko na ang inyong ama. Alam mo ba Marco na masarap mabuhay kung wala kang tinatanim na galit dyan sa puso mo? Isang payo ni Margaret sa kanyang anak. Tama si mama kuya. Sang-ayon ako sa kanya. Sabay akbay ng kapatid. Alam mo ba kuya na sa totoo lamang ay galit din ako sa kanya noon? Pero napag-isip-isip ko na wala itong madudulot para sa akin kung habang buhay akong galit sa kanya. Ngunit kahit ganun pa man ay mapalad pa rin tayo dahil si mama ang naging ina natin. Kahit palaging hikahos tayo noon, ang mahalaga ay nakakaraos tayo sa buhay. Sa bagay, tama naman si mama. At saka hindi na rin ako umaasa na muli natin siyang makikita pa. Hindi man siya naging mabuting ama, binigyan naman tayo ng mabuti, mapagmahal at masipag na ina. Mangyak-ngiyak na niyakap ni Marco ang kanyang ina. At sa paglipas ng mga panahon ay nagtapos din sina Hector at Marco at nagkaroon ng magandang trabaho na siyang naging dahilan upang guminhawa ang kanilang pamumuhay. Subalit may pangyayari ang hindi nila inaasahan. Ang muling pagbabalik ng kanilang ama na noon ay matanda na. Labis daw itong nakonsensya at hindi matahimik sa ginawa nito sa dati niyang pamilya. Kaya naman ay humingi ito ng patawad sa kanila. Bagamat mayroon rin itong sariling pamilya, hinayaan na lamang ito ni Margaret, Hector at Marco
Ang mahalaga ay pinatawad na nila ang isa't isa sa kabila man ng masakit nilang nakaraan. Hindi madali ang maging magulang. Mahirap magpalaki ng anak lalo na't ikaw lang mag-isa ang gumagabay sa kanila. Pero totoong ang lahat ng iyong mga sakripisyo at paghihirap ay mawawala kapag nakita mo ang resulta ng iyong mga nagawa. Mapalad ang ganoong klase ng tao. Sa kabila man ng hirap na naranasan ay natuto pa rin itong magpatawad sa mga taong nagdulot ng paghihirap at pagkasira ng isang pamilya. Mabuti na lamang hanggat may Diyos tayong pinaniniwalaan at handang tumulong anumang oras basta't tumawag ka lamang sa Kanya. Shout out nga pala sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.